Good morning! Good morning mga kamatsyas sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon naman i-analyze natin ang labanan nila legendary Vasil Ivanchuk ng Ukraine and world number 1 Magnus Carlsen. Ito yung wag mong palalampasin pag nakaharap mo si Magnus sa board. Mapa-online man yan, mapa face-to-face, hawakan mo na dahil napakadulas maglaro ni Magnus. Palus yan eh. Kung matatandaan nyo po nung bata-bata si Magnus, binato ni Magnus yung ballpen sa pikon nung tinalo ni Chucky. Kasi si Chucky, yan ang isa sa mga sumusundot ng talo kay Magnus. Kaya medyo memorable si Chucky kay Magnus eh. Pero this time, tignan natin ang paghaharap nila. Round number 10 sa Title Tuesday. Ang ginawa ni Chucky, nag-Knight F3, Knight F6 si Magnus, nag-G3, B6, D4, Bishop B7, C4, at nag-double fianchetto, Bishop G2, Bishop G7, Castle, Castle, at nag-D5. Napansin ni veteran legendary na walang control pa ang black sa sentro. Kinuha niya kagad pang ipit sa sentro pero nag-Knight A6. Yun nga lang, yan talaga diskarte ni Magnus na kapag nag-D5, okay, akin ngayon ang C5. Yan ang diskarte niya eh. Knight C3, Knight C5, at nag-Queen C2. Ayan, para mamaya pag pitik ng B4, eh hindi makatungtong ng Knight E4. At nag-E6. Walang paki si Magnus. Sige, mag-B4 ka, subukan mong paalisin yan. Nag-Rook D1 lang si Chucky. Alamin natin bakit ba hindi maituloy-tuloy itong pampaalis dyan sa knight. Magna knight e4 po kasi. Papasok yan dyan. Takes, takes. Ayun no, may threat pa sa tore. Magbi-bishop b2 yan. Tapos kakapturein, queen takes b2 and e takes d5. Mangyari, makukuhanan lang ng buong-buong isang pawn ng puti. Matindi, malayo at malalim ang diskarte ni Magnus. Balik tayo. Kaya nag-Rook D1 lang si Chucky and kumapture na. C takes D5, nag-Rook E8, develop, nag-Bishop G5 at yan ang novelty na nilabas ni Chucky dito. Dahil nangyari pa ito, ang madalas gawin dito ay Knight D4 sa position na ito. Knight D4. Para lumakas ang Bishop. Okay, balik tayo sa novelty. Bishop G5, nag-A5 na si Magnus. Sinecure niya muna na hindi na mapipitik ng B4 yung napakagandang pwesto ng knight niya. At nag-Rook AC1. H6, sinubukan ng Bishop. Kakainin mo ba? Napasubo na, kinapture na. Queen takes, Knight D4 at nag-Bishop A6. Ayan, pineresure ang E2. Nag-E3 para talagang totally solid na. Nag-H5. Ayan, para mag-H4 at mangiliti ng pressure sa king side. Nag-A3. Talagang gusto ni Chucky paalisin ang strong knight. At nag-A4. Ayan. Para kung mag-B4, hindi effective dahil i-end pass and capture lang. Knight takes A4. Naghangad si Chucky. Pero kung titignan nyo po evaluation bar, okay naman. Hindi naman masama sa puti. Nag-Bishop D3. Yan talaga ang laman yan. Rook takes D3. No choice na po ha kung di capturing yan. Kasi kung aalis ang queen, halimbawa mag-queen D2, makukuha ng buong-buo ang knight sa A4. Kaya, pwersado talagang capturein ang bishop. O ngayon, nag-knight takes d3. Queen takes d3, rook takes a4, nag-rook takes c7. At dito po, pagmasdan nyo ang evaluation bar. Talagang sang-ayon na sang-ayon si Stockfish sa naging desisyon ni Chucky. Ganda, quality down, pero tingnan nyo po. Bagsakan ng mga pawns, weak ang pawns ni Magnus. Nag-queen d8 na bad move pa. Dapat daw po ay rook takes d4. Magpaka-practical. Ibalik na lang ang pagka-quality up. Ngayon, ito po ang continuation. Capturein, queen takes d4. Kung minsan po kailangan nating maging practical sa decision making sa board. Bishop takes d4, tapos king f1 para walang mga rook e2 o rook e1 check. And magbi-bishop takes b2, rook takes d7, bishop takes a3, d6, g5. Ayan, pero halos equal lang ang sitwasyon ng board kasi itong pagpopromotan ng pawn ay dark square so madali pong masangga yan. Okay? Balik tayo. Ang ginawa nag queen d8, knight b5, pinagtibay ni Chucky na depensahan muna. Nag bishop takes b2, nag d6 para talagang pakong-pako ang rook sa c7, tibay na tibay at tumaas pa ng bahagyang evaluation bar na puti.
Nag-rook A5. Bishop H3 ang bibigat ng bitaw. Heavyweight move. Queen B6. Bumigay na ang D7. Nag-rook D8. Nag-bishop C6. Precise lahat, no? Itong bishop C6, imamaneuver to D5 to attack the F7. At nag-bishop takes A3. Kumbaga si Magnus, bala na! Talagang sinabayan niya ng balagbag din. At nag-bishop D5, good move. Nag-rook takes D6. Sinabayan talaga ni Magnus ng gulo-gulo. Ang gulo nga, oh. May bitin dyan. Bitin ng tore. At nag-knight takes. Bishop takes. Ayun, di ba? Ibabalik din pala ni Magnus yung quality up niya. Dapat kanina pa sa rook takes D4. Ngayon, ano ang magandang pang-capture dyan, mga kamatyas? Sige po, ibigay ko sa inyo. Paki-analyze mabuti, mga kamatyas. Pwede nyo pong i-post para makapag-analyze kayo mabuti. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Ng rook C6. Yan ang excellent move. Huwag mo nang palalampasin kay Magnus pag binigyan ka ng ganitong kagandang position. Rook C6 lang, tapos ang laban. Pero ang ginawa po ni Chucky, yun lang, nag-rook D7. Bumaba ang evaluation bar. Sayang, ano? Pero isa-isahin po natin mga kamatyas. Ano ang mangyayari kung rook takes F7? Ang ganda, parang, di ba, matulis. Pero may rook takes bishop. Yan ang mabigat dyan. Na, pwersado, queen takes D5. Magku-queen takes F7. Queen takes D6. And H4. Ayan, magulo pa ito. Lamang pa rin ng puti, mga kamatyas. Lamang pa rin, kitang-kita sa evaluation bar. So, kung itong napili nyo, lamang pero matagal-tagal pa. At medyo hindi pa ganun kaklaro kasi queen ending po ito. Ang queen, napakaraming checks niyan. Isa yan sa tricky endgames na talagang nakakalito pag queen ending. Ngayon, what if bishop takes F7? Pwede rin, mataas din ang evaluation bar. Ang gagawin po, king G7. So, hindi pa pwedeng alisin ng bishop dahil nakatreat pa ang tore. Magro-rook D7 yan, then bishop to F8. Ngayon, ang tanong, saan aalisin ng bishop para magkaroon ng effective attack? Okay? Ang gagawin, bishop takes G6 check, magbi-bishop E7, i-cover, and bishop to E4. So, may proseso pa. May mga kembot-kembot pang gagawin dito na hindi pa ganun kabilis. Pero, still winning pa rin ang white. Yun nga lang, kailangan precise ang puti dito. May control pang gagawin eh. Paano kung medyo mahina-hina pa ang pundasyon? Babaliktad pa. Ayan. Ngayon, balik tayo dito sa napakatinding tira, rook C6. Pag tira ng rook C6, grabe. Ito na po ang threat eh. Kakapture ng bishop, then bibitaw po doon ng sacrifice, maku-queenless. Pag chumek naman, check lamok lang yan, king G2, wala nang kasunod. Ngayon, ang binigay na continuation, king G7. Para pag kinapture, hindi effective kasi walang sacrifice with check. Nakailag na yung king. Ang gagawin naman ay simple bishop B3 to attack the bishop. Nakapin. Halimbawa, kung ang gawin ay queen A1 check, magki-king G2. O, nakatreat pa ang bishop. Halimbawa, kung mag-bishop E5, magbi-bishop takes F7. Sunod-sunod na po yan. Di man makuha ang bishop, pero lanos-lanos ang mangyayari. Capturein yan, queen D7 check, ayun o, matchas. Napakarami na pong komplikasyon. Okay? So, yung rook C6, napaka-silent pero yan talaga ang killing move sa posisyon na yan. Ito rin, no, yun nga lang matagal pa, queen ending. Ito, may proseso pa. Okay? Kaya pinapasil ko sa inyo mga kamatyas. Balik tayo sa nangyari, rook D7 sa lahat-lahat ng napakagandang dapat gawin. Rook D7 ang ginawa ni Chucky. At nag-bishop E7, naka-good move si Magnus. Nasangga ang F7. Nag-queen to E4, tineret. At nag-king F8. Ayan, kapit lang, kumbaga. Rook B7, threatening check. Nag-rook C5, king G2, queen D6, bishop B3, rook E5. Ayun, bad move na naman si Magnus. Dapat daw ay queen F6 balik lang. Pero nag-rook E5, nag-queen F3, threatening matchas. Mukhang maganda pero dapat daw po ay queen F4.
Ayan, para kung mag-rook F5 dito, magku-queen H6 check papasok. So, napakarami ng winning lines niyan. King E8, E4, Rook F6, Bishop A4 check, King D8, Queen H8 check, Bishop F8, and Rook D7. Okay? So, yan ang matulis na continuation dyan. Balik tayo mga kamatsas. Sa ginawang Queen F3 ni Chucky, threatening Matyas, pero good move. Sinalubong lang siya. Baliwala ang Queen F3. Queen E4, at dito mga kamatsas, buwelta naman tayo kay Magnus. Matindi naman ang binitawan niya ditong tira. Pakiguess nyo, puzzle number 2 tayo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat! Congrats sa mga nakakita ng excellent move, Queen D2. Nakko, ayan na po ang threat. Pamatyas na si Chucky. Pinapakain na talaga ni Magnus yung bishop niya, oh. Grabe namang realization yun. Nakita pa niya yun. King G7, so wala nang check. Pero ang tanong dito, ano ang ipangsasalba sa F2 pawn? Nakpo, nawala ng check, oh. Delikading ngayon yung F2. Ayun na lang ang ginawa. Napasubo na. Pinasubo na lang yun, ganyan na lang. Kasi po, mga kamatyas, pakita ko sa inyo, limbawa, pagpalagay natin tumira ng Queen E4, ayan, para makita lang natin. Mag-rook takes F2. King H3, matyas. Walang tatakbuhan ng White King. Ngayon, pag bumaba, matyas pa rin. Okay? Kaya, na no choice dito si Chucky, nag-Queen takes F7, capture, and King H6. So, equal. Equal pa rin ang evaluation bar kasi solid ang bishop, torre, pawn structure. Solid eh. H4, ayun, tuluyan ng dito ay ito yung iniintay ni Magnus na boomy attack. Nag-Queen D3, tineret. Nag-Bishop E6 na blunderacious pa na dapat po ang tira ay Bishop to A2. Bumigay na ng bumigay. Sayang, nakakapanghinayang. Oh. Bishop E6, huling pitik, kitang-kita. Queen E4 check, bagsak ang bishop. Resign si Chucky. Nakakapanghinayang, ano? Bangkay na position ni Magnus. Nakalusot pa. Madulas talaga ang laro nito ni Magnus. Nandun na talaga eh. Grabe naman, nakakapanghinayang. Kung ako yan, lagi kong may isip yan. Mahirap pigilin ang pag-iisip na after ng game. Ano ba yan? Andun na talaga. Busa doon. Winning na kay Magnus. Makakawala pa. Yan po mga kamatyas. Ang lesson dito, pag winning na hanggat maaari, dagdagan ng focus, concentration, tutok talaga sa board, namnamin mabuti ang position. Ayan. At pigilan ng kaba. Siguro si Chucky talagang kinabahan talaga ng todo. Kaya nabitawan ng position eh. Sayang, ano? O kaya napabili siya ng tira. Hindi niya masinsin na or consistently nagawa yung mabibigat na tirang ginawa niya. Kaya napaabot niya sa ganung position eh. Sayang talaga. Maraming salamat po mga kamatyas sa mga gusto pong umorder ng ating Kamatyas merchandise. Available lang po sa ating Shopee link. Punta lang kayo sa Kamatyas Sporting Goods Shop. Marami tayong mga stock na products doon. Order na po kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.